Headline ngayon. Itinanggi naman ni Albao na tumatanggap siya ng payola mula kay Kibuloy kasunod ng bintang ng dating pastoral worker ni Kibuloy na si Arlene Stone na tumatanggap si Albao ng suhol mula sa Kingdom of Jesus Christ. Sinabi na Albao na hindi niya kilala si Stone at hindi pa siya ang nakaupong regional director nang simula ng investigasyon kay Kibuloy. Headline ngayon. Ayan po mga kababayan, mas mapapatunayan ho yan mga bossing kapag ho talagang si Kibuloy ang na-dekwat o nakuha mga bossing ng NBI. Mawawala na yung agam-agam natin, mawawala yung iniisip natin kung ano yung sinabi ni Arlene Stone mga kababayan. Kasi ho nagmumukhang parang, saglit lang, kakaroon lang, kakatapos lang ng inyong issue na tumatanggap daw ng sobre. Tapos biglang eto, tiyempong-tiyempo naman, huli na yung 4. Pero anyway, good job pa din sa inyo, no? Dahil kumbaga, isa na lang ang problema, isa na lang ang kulang. Kaso yun yung mastermind, no? Yun yung mismong talagang kinakailangan makuha. Pero ang tanong dito, saan nyo ba, no, nakuha yung 4 na yan? Yan. Baka mamaya, nandiyan lang din si Kibuloy. Ako ho naniniwala kahit papaano may puso pa din itong si Kibuloy mga kababayan doon sa mga kasamahan niyang nadawit no sa kalokohan niya di umano. Di ho ba? May puso siya. Nako, sige ganito, sama-sama na lang tayo. Huwag na kayong lumayo. Total naman, kaya kayo nandiyan sa sitwasyon na yan. Kaya kayo ay pugante din at wanted din. Dahil sa kagagawan ko, di umano. Kaya kumbaga, sama-sama na lang tayo dito. Di ho ba mga kababayan? So, maganda niyan, sabihin nyo kung saan nahuli. Para sa ganon, mapalo-upan. No? Baka nandun din si Kibuloy. Sabi ni Marina Villanueva, si pastor sa bahay ni Duterte itinago sa ilalim ng bahay ni Duterte. Kawawa naman yun. Parang nakakulong na din ho yun, mga kababayan. Ako ho kung ako tong si Kibuloy, tapos malakas ang loob ko, alam ko yung tunay na mga pangyayari, lalabas na lang ho ako. Kesa ganyan. Ano? Pag lumabas siya, malaki ang tsansa at pagkakataon na maipaliwanag niya yung kanyang sarili. Malaki ang tsansa na makalaya siya kung talagang maipapaliwanag niya ng maayos ang kanyang sarili. Pero kung patuloy siyang magtatago at hindi hululutang mga bossing, habang buhay na pugante. Ayaw pa naman po mga kababayan na tinatawag na pugante si Kibuloy ng mga DDS o yung mga OTAP supporters po. Kain OTAP muna dyan. Tubig sa gilid tapos kain ng OTAP dyan. Di ba? Bakit hindi kayo magtinda din ng OTAP? Para kung sakali, nakakatulong kayo kay Kibuloy lalo. At the same time, pag nagtinda kayo ng OTAP, mga supporters, ano mangyayari? Hindi na kayo magreklamo sa 20 pesos na bigas. Parang kayo na lang ang patay gutom sa 20 pesos na bigas. Pag lumagpas ng 20 pesos yung presyo, hindi na kayo kakain ng kanin. Emilia Agustin, shout out po sa inyo from Jordan. Agustin Brandbold, watching from Norway, 269 like. Magtago ka na lang habang may panahon. Sino ba? Si Kibuloy? Mga boss, eto po, no? Dahil sa pagkakahuli nito nung 4. Although hindi pa ho si Kibuloy yan, mga kababayan. Ang nakikita at pakiramdam ko po dito, magwawala. No? Magagalit, mabubisit ang dating Pangulong Duterte, mga bossing. Sino sa inyo ang agree na mabubisit sila? No? Panigurado ko po, may press conference ang dating Pangulo dyan. Nalulungkot ho ako kasi mga bossing, sa kabila ho nitong pagtatago ni Kibuloy, sa kabila ho, mga kababayan, na merong mga taong tumatangis, umiiyak, no? Dahil di umano po na biktima ni Kibuloy, no? Ng kumbaga pangmomolestya
Eh, ang dating presidente po talagang si Kibuloy. Alam ko kung nasan yan. Pero secret. Hindi sasabihin. Nandoon pa po nakukuha ng dating presidente na magbiro ng mga ganon, mga kababayan. Biruin nyo ho yun, ha? Oh. Sa kanila ho, biro lang. Pero doon sa mga umaasa na makukuha ang kanilang hustisya, hindi ho, mga kababayan. Mabigat po yun. Masakit po iyon. Na isa sa pinakamataas na posisyon ang inupuan o ang pwesto ni dating Pangulong Duterte ay makukuhang magbiro ng ganun. Ano? Eh syempre, best friend nga sila. Di ho ba? Magkaibigang matalik. Di ho ba, mga kababayan? Hindi ka na sisikatan ng araw pag puno na ang salop, Kibuloy, sabi ni Armando Balido. Yan din ho ang naiisip ko dyan, mga bossing. No? Kasi po sa pahayag ni Kibuloy po, yung huling pagkakataon na narinig natin siya umiiyak doon sa voice recorder o sa recording po, mga kababayan. Sabi niya, kumbaga, ang pagkakaintindi ko po sa sinabi niyang yun, manlalaban siya. Hindi niyo ako mahuhuli ng buhay. Oh. Kaya po, yung sinasabi nila, mga kababayan, na excessive po yung pagpunta ng Philippine National Police doon sa harap ng KOJC o Kingdom, mga kababayan. Kapag po ganyan yung narinig nyo doon sa aarestuhin nyo, sa seserban nyo ng warrant of arrest, na hindi ho papahuli ng buhay, ano gagawin nyo kung kayo ang PNP chief? Tambakan ko yan. Siyempre, dapat ang alagad ng batas laging lamado. Hindi pwedeng dehado. Bakit? Tama naman po ang gagawin eh. Di ba? Isa-serve lang po. Isa-serve lang ang warrant of arrest. Kaso, pagkakaintindi natin sa sinabi ni Kibuloy, mga kababayan, hindi papahuli ng buhay. Ganon din ho ang dating presidente, Rodrigo Duterte. Kaya naiisip ko po, nagkakaroon ng balasahan sa PNP. Kasi PNP din po ang lalapitan ng ICC kapag nag-serve ng warrant of arrest. Kapag kami mga natira dyan, na pasaway, ano gagawin? Tutulugan lang. Kung sakali na ready na ang ICC. Tutulugan lang. Kaya nililinis po ang PNP, mga kababayan. Ano kaya sasabihin ng dating Pangulong Duterte dito sa pagkakahuli nito? At sino din po kaya, mga kababayan, no? Yung mapalad o maswerte na magkakaroon ng 4 na milyon. Kasi 4 na milyon ho yun. Mga boss. 4 na milyon yun. Tagi 1 milyon ho kada isang ulo nun. Konti na lang. No? Si Kibuloy na ang susunod. Aba, kung sino po ang tatama ng jackpot price na yan, dahan-dahan po kayo sa paggastos ng 10 milyon, ha? Lalong-lalo na doon sa mga vloggers ni Kibuloy. Huwag kayong magpapahalata na kayo ang nagturo sa kanya. Baka may kalagyan kayo. Di ba? Hindi ho malayong isipin, mga kababayan Yung mga vlogger na nagtatanggol kay Kibuloy, kay dating Pangulong Duterte, mga boss, pera-pera din ho yung mga yan Kita nyo ho, sila nag-aaway, mga kababayan. Sila ho nagbabanatan na din po. Di ho ba? Hindi ho malayo na sila din ang magturo kay Kibuloy. Na sila din ang huhudas kay Kibuloy. Kaya kapag kayo sino yan? Sino-sino dyan? Yung mga mukhang pera dyan. Kaya kapag itinuro nyo si Kibuloy, dahan-dahan ng gastos, baka mahalata nila kayo na kayo ang nagtuturo kay Kibuloy. Nako yung isa, di ba merong nagpatong sa ulo ni Kibuloy ng 10 milyon o pinapahanap nila, dodoblihin daw ng 20 milyones.
Dodoblehin namin yung 10 milyon. Oh. Na pabuya o nagbigay ng dodoblehin namin yung 10 milyon basta ituro nyo sa amin kung sino yung nagpatong sa ulo ni Kibuloy. Nakakatakot ho, mga kababayan. Hindi ho natin alam kung bakit nila ipinapahanap. No? Nasa isip ko, hindi kaya gilingin nila yun? Hindi kaya ulamin nila yun kung nakita man yun? Di ba mga kababayan? O, malamang paghihigante ang gagawin yung mga yan. Sa mga nagtatanong po, kung nahuli na ba talaga si Kibuloy, ito, isang play pa. Kapwa akusado ng puganting leader ng Kingdom of Jesus Christ. Apat pang kapwa akusado ng puganting leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy ang naaresto na. Sinabi sa programang Issue Spotted ni NBI Davao Region Director Archie Albao na nahuli na sina Crescente Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanes sa kanilang sunod-sunod na operasyon. Dahil dito, arestado ng lahat ang 5 kapwa akusado ni Kibuloy matapos unang naaresto si Pauline Canada noong Malulungkot si dating Pangulong Duterte, malulungkot si Vice Presidente Inday Sara Duterte, malulungkot si Paulo Duterte, malulungkot si Baste Duterte, malulungkot lalo, mga kababayan, yung mga fans ni Kibuloy na nakatira sa loob ng KOJC. Mamaya ho, mainit ho yan. Mga magsasalita ho yan, mga kababayan, ipagtatanggol niya nan. No? Si Kibuloy, naku po, baka makarinig pa nga ho tayo sa mga yan na, tingnan nyo, masyado at sobra na ang inyong panggigipit. Dahil ho nahuli yung mga alipores ni Kibuloy, mga kababayan. 4,517 viewers. Mga boss, nandiyan po ang like o yung thumbs up button. Pindutin nyo lang po yan, mga bossing, para mas malaman ng taong bayan na ito. Konti na lang sukol na si Kibuloy, mga kababayan. At doon po sa mga bago lang po dito sa ating channel, huwag nyo pong kalimutan na pindutin yung subscribe button para po kayo ay laging updated, no? Sa mga balita, sa mga usaping politikal, at lalo na kapag kayo po ay sumusuporta sa ating gobyerno. Ito po ang pinakatamang timpla ng channel para sa inyo. Muli po, mga kababayan, 4,710 viewers. Maraming salamat po. Naku, meron pang pahabol. Impeach, Sara. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.